online, on ground. Tama ang balita, tama ang paglilingkod. Saan mang bahagi ng bayan, saan mang panig ng mundo, pinaglilingkuran ang Pilipino. Ito ang News Authority ng Aliw Broadcasting Corporation. Inaabot ang bawat isa, radyo, telebisyon at digital. DWIZ News, laging nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Miyembro ng ALC Group of Companies. Ang lahat ng opinyon at pananaw ng susunod na programa ay galing sa mga host, anchors at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWIZ News, Aliw Channel 23 at Aliw Broadcasting Corporation. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Fatima University Medical Center. Gobyerno at taong bayan, paglalapitin, pamahalaan at mamamayan, pag-iisahin, mga isyong pinag-uusapan, lilinawin, mga tanong ng bayan, sasagutin, hinaing ng mamamayan, pakikinggan, El Pueblo Publico, kasama si Ryan Lau. Mga isyu ng bayan, ngayon ay pag-uusapan, paglalapitin, pag-uugnayin, ang mamamayan at pamahalaan. Hinaing na taong bayan ay pakikinggan, uunahin natin ang sigaw ng bayan. Paglilingkuran ang taong bayan, walang pababayaan, walang iiwanan, lahat para sa bayan. El Pueblo Publico, ang tunay na takbuhan. Kasama si Ryan Lau, tunay na sandalan. El Pueblo Publico, El Pueblo Publico, para sa'yo. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang tanghali po sa inyo, magandang tanghali po sa lahat ng ating mga suking tagapakinig at tagapanood. Ito po ang El Pueblo Publico at ako po si Ryan Lau, makakasama po ninyo sa loob ng isang oras sa hitik na talakayan ngayong Sabadong ito ng January 24, 2026. Kamusta ho kayo mga nanay at mga tatay? Kamusta po ang mga uring manggagawa at syempre kamusta po ang lahat ng ating mga lolo't lola? Yung mga suki po nating mga kawani ng gobyerno, ng pamahalaan, mga guro, at syempre yung mga patuloy na nagsisikap pa rin iangat ang kanilang mga pamilya kahit na pa kulang ang pahinga, kulang sa tulog, ay tuloy pa rin po ang ating pakikibaka sa buhay. Tayo po'y live sa pamamagitan ng ating DWIC 882 AM station, sa ating mga digital free TV channels, ganoon din po sa Facebook at sa YouTube sa pamamagitan po ng ating live streaming. Marami po tayong mga kababayan, ang iba-iba ang mga pananaw sa mga nangyayari sa ating lipunan at syempre sa dami po ng sandamakmak na isyu ng bayan, hindi ho magka-isa ang pananaw ng mga iba-iba nating mga kababayan sa mga isyong hinaharap natin. Pero gayunpaman, tayo'y patuloy pa rin pong haharap sa mga isyong dapat nating tinututukan, dapat nating inaalam, at dapat ho nating hinahanapan ng solusyon. Sa mga nanonood na sa ating Facebook live streaming, pwede nyo hong i-share ang ating live streaming para mas marami hong makasali sa ating talakayan. Unahin na ho natin sa ating hitik na paksa ngayong hapong ito, yung pong inilabas na resulta ng findings at mga pag-aaral po ng mga eksperto sa larangan po ng edukasyon. Siyempre, isa sa mga tinututukan ho natin ito, matagal na nating advokasya, ito pong kahinatnan, kondisyon at patutunguhan po ng sektor ng pag-aaral at edukasyon sa ating bansa. Marami ho tayong mga nanay at tatay at siyempre
mga kaibigan ho natin, na mga guro na nakatutok sa atin ngayon. At syempre, mahalagang malaman natin mismo sa Education Commission kung ano nga ba itong kanilang latest finding at paano tayo aalagwa pasunong sa kabila ho ng tila matagal na balakid at problema sa sektor po ng edukasyon sa Pilipinas. Palado tayo ngayon mga ka-El-Pueblo, bagamat abala, bagamat sila ay patuloy na nag-aaral at umiikot, ay pinaunlakan po tayo ng Executive Director ng EDCOM 2 o ng Education Commission 2, si Executive Director Dr. Carol Marquis. Director Carol, magandang tanghali at salamat po for joining us this afternoon. Doc Carol? Nawawala ba si Doc? Doc? Ayusin lang ho natin yung ating linya ng Zoom kay Doc Carol kasi ito pong Education Commission 2 ay naglabas ho ng kanilang findings at sinasabi ho nila ay patuloy ho yung pagbaba ng proficiency ng ating mga mag-aaral, lalo na ho yung nasa basic at primary education. At syempre, yung mga kababayan ho natin, yung pong mga kababayan natin na patuloy pa rin na nagtatanong bakit nga ba bumababa itong antas ng ating pagkaalam. Kasi mga ka-El-Pueblo, ito hong ating mga kababayan ay nababahala, lalo na yung mga nanay at tatay Kasi base sa inilabas na findings ng Education Commission 2 o nung itong ang EDCOM na binabanggit natin, ay tila lumalawak yung pasensya na sa terminolohiya, paring maglatasa, yung kahinaan, yung pagbagsak ng kaalaman ng ating mga mag-aaral. Ito'y nakakabahala. Dahil tila, yung ating mga batang mag-aaral ngayon, patuloy na humihina doon sa tinatawag na literacy at numeracy. Yung kaalamang makabasa, makaunawa, at pati yung pagsosolve ng mga basic mathematical problems. Sabi sa pag-aaral, yun daw pong grade 6 natin, yung grade 6 po ng mga mag-aaral natin, yung proficiency daw po nila ay bumagsak ng 19.56%. Ang ibig sabihin niyan, isa lamang sa 5 mag-aaral na nagtatapos ng elementarya ang talagang nakakaunawa. Lalo na yung mga nasa grade 10. At ito ang pinaka-nakakalungkot, mga ka-Pueblo, na gusto rin nating malaman at alamin kung ano nga bang pinag-uugatan at kung paano nga ba ito mairiresolba. Itong ating mga kababayan talagang bagsak, lalo na yung mga gumagraduate ng ating grade 11 grade 12 o ng ating mga senior high school. Ibig sabihin, 4 lamang sa 1,000 mga mag-aaral na bata ang talagang nakakaunawa, talagang bagsak. Bago si Dr. Carol Marquis ng EDCOMmission o ng EDCOM 2, tayo po'y mapala din dahil kasama rin natin ngayon ang isa pang talagang nakatutok din sa advokasya ng edukasyon, ang Executive Director naman ng Philippine Business Business for Education o PBED. Si Executive Director, nandiyan na kasama natin ngayon para tayo'y tulungang himayin. Paano ba natin ito titignan? This is alarming dahil ito po ay mayroong far-reaching impact hindi lamang sa mga kabataan ngayon, kundi in the next generations to come. Kasama natin ngayon ang Executive Director ng PBED, si Director Bay Kauma. Director Kauma, magandang tanghali po't welcome po sa El Pueblo Publico. Magandang tanghali, sir, at thank you very much for having me in your program po. Maraming salamat. Thank you, sir. And we hope si Doc Carol can also join us in a little while. Maganda makasama yung parehong eksperto at nagmamalasakit sa sektor ng edukasyon sa Pilipinas. What's your reaction po sa PBED, Director Kauma, tungkol po sa kanilang latest findings on the proficiency drop ng ating mga mag-aaral? Well, sir, number one, hindi po bago ito, no? Even before the pandemic, alam natin na meron talagang crisis Opo. sa edukasyon ng Pilipinas. Itong research ng EDCOM na pinatunayan nito na talagang malalim ang crisis, no? Nakakapandumo, nakakalungkot. Pero nakikita natin na ito ay bunga actually po ng matagal or decades na po, dekada ng neglect
on our education system na hindi na pa-prioritize. Correct. No? Opo. And basically, dahil ang pinag-uusapan ay proficiency, doon sa research makikita natin, no, kahit na at the lower levels, doon from grades 1 to 3, mababa yung proficiency level. No? So, may problema talaga on the foundational skills sa pagbabasa, sa pagsusulat, sa pagbibilang. No? At then, ang nangyayari is, kung patuloy na nagpo-progress ang learner, halimbawa from grade 1 to grade 3, siya po ay ipinapasa kahit hindi naman po niya master or hindi siya magaling magbasa, magsulat at magbilang, pero dahil may practice ng mass promotion at kami din po sa PIBED ay isa sa mga unang nagbigay ng liwanag on the practice of mass promotion, no, na ipinapasa na lang yung mga learners natin kahit hindi sila proficient, no. So ang nagkakaproblema doon kung mahina ang pundasyon, yung foundational skills ng pagbabasa, pagsusulat at pagbibilang, pero nagpo-proceed sila sa higher grade levels, grade 4 until grade 10, magkakaproblema tayo. Kasi doon sa grade 4 until grade 10, ang kinakailangan na po doon ay higher level skills. Correct. No? Opo. It assumes na marunong ka at magaling kang magbasa, magsulat at magbilang. Kasi naipasa mo ang grade 1 to grade 3. Pero, yun po ang ipinapakita ng research na mababa ang proficiency at ang proficiency sa foundational skills. Pero nagpo-progress sila sa mas mataas na grades, no? Sa grades, grade levels. So doon kung saan kailangan ang higher level skills ng analytical thinking, problem solving, communication, mangungulelat talaga ang ating mga learners kung mabababa ang kanilang foundational skills. So kami sa PIBED, ganun ang pagtingin namin. Itong research na to ng EDCOM at ng PIDS ay nagpapatunay na mahina ang foundational skills ng ating mga learners. Director Bal, unang-una sinasabi nyo nga po, doon tayo nakatingin pagdating na sa dulo Pero yung pinagmumulan, parang hindi pa talaga natin nahuhukay yung ugat ng problema at hindi natin doon na pagtutuunan ng pansin. Kasi paano nga naman uunawa ng algebra, for example, kung simpleng multiplication at subtraction ay hindi maintindihan. Sa inyo po sa PIBED, Director, how do you see na paano ba tutugunan ito ng ating pamahalaan? We have been shifting paradigms pagdating sa pedagogy ng pagtuturo, curriculum development. Pero andito pa rin tayo. Itong problema natin ngayon, ay sabi nyo nga po, nagmula ito almost decade ago na mga problema. Ang problema natin, Director, yung mga nagtuturo ngayon ng mga guro, minana rin, dinaanan din tong problemang ito. Merong basic principle, di ba? We cannot give what we do not have. Paano kung yung mga guro din natin ay may kakulangan? Paano natin ito tutugunan, Director? So, sa akin, Sir Ryan, two things, no? Kung titingnan natin yan, katulad nga po na sinabi natin, kasi nga po ito ay medyo deeply rooted na problema sa ating education system. And in fairness to our education agencies, with DepEd, and also with TESDA, and also with CHED, medyo mabuti-buti ngayon ang koordinasyon at nag-uusap-usap tungkol sa reforma para ma-address itong problema na ito. Pero doon sa basic education, let's focus on basic education. Correct. I think nasa tamang landas naman ng reforma ang ating basic education, no. Yung mga nagawa na reforms, like for example, yung pagdi-decongest ng curriculum sa lower grade level para makapag-focus sa foundational skills sa pagbabasa, sa pagsusulat at sa pagbibilang, sa pag-uunawa. Yan po ay nakalagay na po as reforma. Pero tulad ng sinasabi natin po sa education sector, itong klase ng mga reforma at mga changes dapat intentional Dapat intentional po tayo kasi we could not see results of this overnight. Correct. So, hindi ibig sabihin na last year natin ginawa yung programa, makakakita kaagad tayo ng magandang resulta. Because after all, ang ating education pipeline, ang mga kabataan, ang mga learners natin ay 12 years
yan nasa basic education, no? From grade 1 until Opo, grade opo. 12. So, that's number one. Second, maganda yung punto nyo, sir, on teachers. And that's the reason why kami sa PBED matagal na talaga naming advocacy na dapat kaakibat sa mga reforma at sa mga pagbabagong ito sa ating education system at sa pagtuturo ay dapat equip ang ating mga teachers. Hindi po pwede na magbabago po tayo ng curriculum, mag-i-introduce tayo ng mga bagong reforma at pagbabago, pero yung mga teachers ay hindi natin nasasanay at hindi Correct. natin Opo, nakakapacitate para ituro yung bagong curriculum or ituro yung bagong modelo, no? So kailangan sabay po ito, no? Sabay po dapat kaakibat yung training at capacity building ng ating mga teachers. Kasi po tama po kayo, they could not teach effectively kung sila po mismo ay hindi po nila iyon, let's say, hindi sila nagsana, hindi sila nag-train to Correct. Opo, execute opo, opo. the changes. Not to mention, Director, nag-unload na tayo ng mga non-teaching task sa mga guro natin. Ano ho? Nakafocus na ang karamihan ng mga guro natin because of the recent development nga brought about by EDCOM at itong trifocal system natin. Nabawasan na yung mga non-teaching load ng mga teacher natin at makaka-focus na sila sa pagtuturo. Pero sir, would you agree sa PBED po ba? Na sabi nyo kanina, hindi talaga ito kaya ng overnight. Hindi ito kaya ng kahit siguro 5 taon, sir. Anong projection o anong trajectory nyo sa PBED? How long do we need para talagang makaagapay tayo sa problemang ito o sa krisis na ito habang nandyan nanonood sa atin si Ate Judith Cleto at si Sir Lambert Santos? Mga gaano katagal para makabounce back tayo at makabawi? Kasi iniisip ko, Director Hannibal, baka itong mga kabataan natin ngayon, bukas makalawa, sila na yung nasa workforce natin. Sila na yung nasa gobyerno natin. Kung ganito yung comprehension, literacy at numeracy natin, then we will have a crisis in the future pagdating sa ekonomiya at pamamahala. Tama. Sir, no? Maganda yung punto ninyo in terms of, let's say, the gestation period ng isang education reform. Pero hindi naman po ibig sabihin na may mga low-hanging fruits din naman po yan. No? So halimbawa, dahil alam po natin, base sa pag-aaral na ito, na mababa yung proficiency levels, particularly sa foundational skills of reading, writing, and numeracy, no? Merong programa ang DepEd po dyan at yan po ay ini-implement na at yan po actually ay may bagong batas po yan yung aral law. Correct. Opo, Kung saan meron tayong programa for remediation, no? So hindi naman po ibig sabihin na okay, mababa ang kanilang proficiency ngayon, pero ginagawa pa yung, let's say, reforma, status quo. Hindi po ganoon. So ibig sabihin po may mga at least immediate na mga, let's say, steps that can be done at mga low-hanging fruits na pwede pong gawin para to address the problem. While in this case, we are actually waiting for, let's say, the reforms to take place. No? So, nandyan yung remediation na through the ARAL program. Yung DepEd actually, nung summer, just before the start of this school year, they had a very good results on their summer reading camps. No? So, yung mga reading camps po nila, na nagsaservice po ng mga learners, ng mga bata na non-readers or yung mga mahina sa pagbabasa. Actually, ang ganda ng naging resulta. I just cannot remember the exact, let's say, percentages on the improvements. Pero I think that was above around 80 to 90% improvement. So, I think we should continue itong mga low-hanging fruits na ginagawa at mga interventions, no, para matugunan ang problema. But on your question, sir, kung gaano katagal itong mga reforma na ito, and I think EDCOM actually has that answer because when they will release, I think their upcoming year 3 report nila actually says that the next 10 years is very critical for Philippine education. Correct. While we are saying, katulad nga po ngayong taon, 2026, napakalaki ng budget for education
education. It's historic, no? Napakalaki. But then, hindi lang po ito dapat ngayong taon. We should be able, no? Dapat masustain po ito yung mga ganitong klase, ganitong kalaki na investment on education. Dapat masustain po itong mga interventions at itong malaking budget allocation dahil kailangan po talaga nating maging intentional sa education so ako I would say that the next 10 years would be very critical because as long as we continue itong mga reforma na na-introduce dahil sa EDCOM at dahil din po sa focus fire ngayon on the education, sana po masustain po ito at sana sinasabi ko, next 10 years would be critical because in the next 2 years, we'll be having an election. Opo. So, sana po masustain, no? Hindi po, itong mga reforma na to, hindi ma-stifle ng, let's say, change in leadership. Kasi nga po, katulad ng sinabi natin, these kinds of reform take time to take effect So, In fact, opo. hindi po pwede na pabago-bago tayo dahil may bagong leader or Correct. in this case may bagong pangulo or may bagong secretary. Tama yan, Director, kasi dapat talaga institutionalized tsaka hindi siya dapat nananatili sa isang administrasyon lamang. Mayroong binabanggit si Secretary Sani Angara that with the current amount of the appropriation given to DepEd, doon sa 165,000 na problema natin sa classroom shortage, now they will address it, double it or triple it with partnership with local government units and other private sector. Tingin ho ba ng PBED, sir, this is a milestone development na hindi lamang nakafocus yung classroom decongestion addressing natin ng problemang ito, itong decentralization pagdating sa pagbubuo ng mga classroom, tingin nyo tama itong hakbang? Sir Ryan, kami sa PBED, we are a staunch believer of decentralization. No? Matagal na naming sinasabi that ang decentralization naman of education, hindi yan yung cure-all solution to the problems that we have right now. Correct. But again, if our argument is if we empower our local leaders, the local government units, if we empower our schools, yung mga eskwelahan natin on the ground, kasi doon nangyayari yung aksyon. If we empower them and we give them the flexibility to manage and decide on the day-to-day affairs of their schools or their locality, it will make a lot of difference. So, just on classroom construction, alam po natin yan. Every opening of the school year na didiskusyonan na napakalaki ng gap on the number of classrooms. Correct. Ang hindi nga po na-mention is may mga classrooms po tayo every year na nako-condemn o That's nasisira. correct. That's correct. Dahil At sa kalumaan, dahil sa bagyo, or so and so. At ang malungkot po minsan ay mas marami pa po ang nako-condemn kaysa sa napapagawang bago. alam mo, Director, tama ka kasi I have witnessed habang nandiyan si Ma'am Lorna Roldan at si Tita Lani at si Kuya Dexter Tuason. Sa Pampanga alone, may isang bayan doon. Out of the 26 barangays, 19 barangays with public high schools submerged into water. Every single day for the entire year. Ganito yung kwento ng kanilang classroom. At naniniwala ako sa sinasabi niyo, sir, kailangan talaga isa ito sa mga tutukan natin, yung classroom decongestion. Pero, Director, natutuwa rin yung ating mga guro at mga nanonood ngayon with the EDCOM is doing, with the PBED contribution, pati itong ating PIDS. Maganda naman talaga. At nahihimay yung problema at sabi nga natin parang doktor lang yan doktor. Kailangan mo ng magaling na doktor to identify kung ano yung sakit para magkaroon ka ng tamang gamot. Pero tama rin ho ba, Director, to say na very crucial din sa problema natin sa educational crisis, sa learning poverty at sa learning gaps na ito, yung first 1,000 days ng mga bata. Dahil sobrang taas ng rate natin ng mga stunted na mga bata. And when we say stunted, hindi lang to physically malnourished, hindi lang maliliit yung kanilang body physique. May impact ito, maybe long-lasting impact, dun sa kanilang development, cognitive development.
Definitely, Sir Ryan, I agree. At may mga pag-aaral na po 'yan even before, no? Even before na tumutok din ang EDCOM sa first 1,000 days at sa early childhood, no? Education, may mga pag-aaral na po 'yan na ang first 1,000 days ay napaka-importante. Even during the time na nasa sinapupunan pa ng kanyang Correct. ina ang Opo, ang bata, kailangan ng suporta. Let's say for example, nutritious food, so and so. Pero on the first 1,000 days, as what I've said, it's very important because doon po na de-develop yung brain ng Correct. bata. Opo, So, opo. basically, my example on the matter is very simple eh. Pag ang isang bata, ang learner natin, pumasok yan na gutom dahil walang makain or hindi tama ang pagkain sa bahay, kulang or hindi siya balanced diet, hindi niya na-achieve yung dapat ng mga nutrients na para sa isang batang Yung katulad protina niya. na kailangan So, niya. Opo, opo. Yes, sir. Yes, sir. So, pag pumasok yun sa eskwelahan, affected na yung learning niyan. That's number one. And then, kasi nga early on, affected yung brain development because of lack of nutrients on the first 1,000 days. Makikita natin that it has nakaka-apekto talaga siya sa learning, no? So, doon naman sa side ng, let's say, first 1,000 days at sa early childhood, na-surface din po yan ng EDCOM, sa mga pag-aaral ng EDCOM, kung ano yung mga pagkukulang at kung ano yung dapat gawin. But kami sa PIBET, we need to focus on the first 1,000 days and a whole of society approach. Hindi lang po yan pwede na may feeding program naman sa eskwelahan. Hindi Tama sasapat. po yun. Opo. Hindi po yun sapat. Correct. Kasi po, Opo. a very simple example is pwede hindi siya malnourished kasi may feeding program sa eskwelahan. Pero what happens kung weekend? Correct. Wala siyang makain kung weekend. What happens kung summer break? No? Babalik siya sa pagiging malnourished. So hindi nagiging sustainable yung intervention. Like school feeding is good as long as pero dapat nasusustain natin 'yan, no? Kasi ang problema ng interventions. Opo, ang problema natin, Doc Hannibal, hindi lang siya basta caloric intake dapat talaga masustansyang pagkain. Ang problema natin, kapag hindi natin natutukan yung first 1,000 days, maybe it might be irreversible already. Kahit ano Exactly. pang habol natin pagdating sa primary years. Yeah, the effects are actually permanent, no? May mga pag-aaral na itong mga pagkukulang on the first 1,000 days, the effects are actually permanent, no? So at the onset pa lang nakikita natin na may deficiency na, no? Parang malaki na yung kailangang habulin ng isang Filipino learner, no? Because lumaki nga siyang stunted, malnourished, so and so. Pagdating niya sa eskwelahan, may problema tayo on classroom congestion, may problema tayo on learning resources, may problema tayo on teachers. So, in this case, nagpapatong-patong yung mga issues. So, yun ang mga kailangan nating i-address, no? Parang And ano I pala think, to Opo, Director, para pala tong libro na ang daming pages at bawat page problematic, patong-patong yung problema. I like, in the interest of time, Director Hannibal, I like to ask, yung bang mga classmate natin sa ASEAN region, what are the best practices po that we can replicate dito sa bansa natin? Kasi apparently, bukod dun sa mayayaman at mahuhusay na mga kapitbahay at classmate natin, yung Japan, Malaysia, how about Myanmar, Burma, Cambodia? Anong best practices that we can actually replicate in the country to more or less augment us dito sa problemang ito? it has been an ongoing hindi siya magandang joke, no? Hindi siya magandang biro sa education sector. Opo. Pero kung titingnan po natin Vietnam, sobrang dami ng mga Filipino teachers in Vietnam. Yun na nga And the very reason why meron tayong diaspora ng mga teachers papunta ng Vietnam is benefits, salary benefits, maganda, naaalagaan yung mga teachers doon. At ang nasasabi is they are not as overworked, no? They have very flexible time. So that's number one. Kailangang alagaan yung mga teachers, and we can learn that from Vietnam.
Ganon din, may mga ASEAN neighbors tayo na dati-dati tayo yung pinag-aaralan nila, no? Tayo yung best practice. Pero ngayon, sila na yung nakikita nating umuusad, tayo na iiwan. Malaysia, actually, umaarangkada sila just in terms of education, no? Pero kung titingnan natin yung halos comparable na income level would be Vietnam, no? Maganda talagang tingnan ang case ng Vietnam, what they did and to improve, let's say, their learning outcomes and their performance in terms of education. If we want to look at doon naman sa mga medyo higher grade or yung mga senior high school, junior high school, and the employability aspect, kasi isa din po yan sa main challenge ng senior high school, no? Yung employability. Magandang tingnan din po kung ano yung ginawa ng Indonesia. May mga magagandang tie-ups sila with the private sector, and they are very intentional about the training and the education of their senior high school students para pagka-graduate ay meron kaagad employment. So I think yun examples of best practices that I think we need to look at within the ASEAN region. Siguro dito lang tayo po pwedeng mangopya, Doktor. Itong mga best practice na ito. Opo. Panghuli na lamang po, Director Hannibal, habang nanonood sa atin si Kuya Nato Saraga at si Kuya Ate Merinol at itong mga kaibigan natin, sila Ate Josie pala, nanonood din sa atin. Panghuli na lamang po, sa panahong ito, with the day and age of the global technology, AI, huling-huli rin tayo, Director. Pero bago nga natin pag-usapan yung AI, yung improvement sa modern technology, sa tingin ho ba ninyo, should the government also open our windows for foreign ownership ng mga paaralan pa natin? Kasi the current state po, 60-40 yung ating mga foreign ownership on educational institution. Sa tingin mo ba ninyo, dapat na rin nating buksan, papasukin ang mga banyagang mga paaralan o mga eksperto para tulungan na tayo dito sa problema natin ng edukasyon, Director? Kung ang titingnan po natin, sir, as katulad ng sinabi ninyo, is kung makakatulong ang ganitong hakbang para mas mabilis nating maresolba ang education crisis, then magandang tingnan po yan. Unang-una, ako gusto kong makita, and this is my personal opinion, ano po ba ang dahilan kung bakit merong ganong klase ng prohibition? No, kung bakit merong ganong klase ng prohibition na dapat 60-40 yung ownership of schools. Makikita naman po natin yan na in other countries, no, may mga magagandang modelo sila of managing their education system wherein na-manage nila ng maayos even the international players. And as what you said, sir, because in the age of globalization, hindi naman po ibig sabihin yan na kung dito ka sa Pilipinas gumraduate, yung credentials mo ay sa Pilipinas lang. Correct. So, Opo. mas maganda po yan na merong, let's say, interconnectivity, no? May free-flowing na, let's say, yung mga credentials natin applicable to, let's say, other countries. Ang maganda lang po sigurong tingnan din is the regulation, no? Correct. Kung kailangan na bang bisitahin itong regulation na to that actually pertains to, let's say, foreign ownership of schools. Magandang bisitahin po yan at kami naman po sa PBED, as long as in the end, ang nagbe-benefit ay ang ating mga learners. Correct. At Opo. it can make significant impacts and it could help us resolve the learning crisis. We are all for it, no? By the end of the day, dapat ang focus natin ay nasa learners. Ano ang impact niyan sa learners? Correct. And then anong Opo. magiging impact niyan at makakatulong ba yan sa ating mga teachers? So yun po, sir. Director, maraming salamat at sana po'y minsan mag-live guest kayo dito sa amin para mas marami ho tayong matalakay pa at kailangan ho nating itong pag-usapan para yung mga nanonood nakikinig din sa atin ay kahit papaano nakakaalam din how will they be able to contribute to this current educational crisis. Maraming salamat po, Director. Thank you, Sir Ryan. Thank you so much sa inyong programa. Anytime po, sir. Sa uulitin po. Thank you. Buhay po kayo at ang mga kaibigan natin sa Philippine Business for Education o PBED, si Executive Director Hannibal Camua. Babalik po tayo makalipas ang ilang paalala. 1:34 na ng hapon, Kuyang Roman Faustino. El Pueblo Publico.
Picture a place adorned with lush greenery, gently swaying trees, a haven where time seems to stand still. Eternal Gardens provides a sanctuary for remembrance, a place where the memories of your loved ones can bloom forever. Eternal Gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work-Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna, at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ, Sabado, 3 p.m. Latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Magandang hapon Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Impeachment ng Pangulo at Pangalawang Pangulo, obligasyon ng Kongreso. Pagharap sa pagdinig ng impeachable official, option lamang. Ayon to sa isang mababatas. Kung sino man ito, pakinggan natin sa pag-uulat ni Patrol 38, Jen Patrolia. Dapat handa ang Kongreso sa iyahaing impeachment laban sa Presidente at Vice Presidente. Ito ang iginiit ni House Committee on Justice Chairperson Representative Jervil Luistro sa gitna ng inihain na impeachment complaint laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ayon sa kongresista, obligasyon ng Kongreso at hindi nakadepende kung gusto man nila ito o hindi. May mandato anya ang mga mambabatas na tanggapin at talakayin ang anumang impeachment complaint na iyahain at ire-refer sa House Committee on Justice kahit isa o higit pang kaso pa ito. Nilinaw pa ni Congresswoman Luistro na ang proseso ng impeachment ay bahagi ng kanilang sinumpaang tungkulin kaya't kailangan nitong harapin kahit may mga isyong politikal o opinyon ng publiko. Samantala tungkol sa tanong kung maaaring pilitin ng Justice Committee ang Pangulo na humarap sa pagdinig, sinabi ng mambabatas na nasa desisyon ng Presidente o Vice Presidente kung sila ay dadalo. Dagdag pa ng representative, kung pipiliin ang isang opisyal na hindi humarap, ito ay itinuturing na pagsuko sa karapatang makilahok sa pagdinig, gaya ng iba pang karapatan sa due process. Narito ang tinig ni Batangas Representative Luistro. You are saying there will be impeachment both against the President and the Vice President. This will happen. Let us remember, this is a constitutional duty. No? Kahit magulo, and regardless of the survey, we have a mandate that we really have to face. No? This is not a matter of gusto ba namin or ayaw namin. What we should remember, kasama po ito sa aming pinanumpaang tungkulin. Ako si Patrol 38, Jen Patrolia nag-uulat. Sa himpilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Andrew Reunion, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Arena Plus. Pinalalakas ang bayan. Itinataguyod ang pamahalaan. El Pueblo Publico.
Mga isyu ng bayan. Nagbabalik po tayo mga ka-El Pueblo sa isang hapong ito na puno po tayo ng mga paksang dapat nating talakayin at ibahagi sa ating mga kababayan. Alam mo ninyo, nitong mga nakakaraang mga araw, nasasaksihan po natin yung mga sunod-sunod na pag-aresto sa ilang mga individual. At syempre ho, yung iba ho na may sumusuko sa tinatawag nating matapos ang issuance ng warrant of arrest. Pero ang importante, paano ba nauunawaan ng taong bayan itong mga legal na prosesong ito? Kaya po ngayong tanghaling ito, nais po nating makasama ang isa sa mga eksperto po sa batas. Pagdating ho sa tinatawag nating criminal law procedure. At syempre tayo po'y mapalad dahil kasama ho natin ngayon via Zoom si Attorney Charity Solomon. Attorney Charity, magandang tanghali po at welcome po sa El Pueblo, si Ryan po ito. Magandang tanghali po. Thank you, Attorney, for you patiently waiting for us kasi talagang sobrang maganda yung mga paksa natin ngayong tanghaling ito habang nanonood si Kuyang Alwin de la Cruz at yung mga kaibigan natin sa Pampanga at itong si Ate Cherry dyan sa Joy and Furniture. Attorney, sa inyo na nga po manggaling, ano ho ba ang ibig sabihin, unang-una tigit sa lahat, ng custodial rights? Kailan ho ba nagsisimulang magkaroon ng karapatan yung isang taong inaresto o inanyayahan ng pulis sa custodial investigation o sa pag-aresto by virtue of a warrant of arrest? Ang custodial rights po, nag-uumpisa po ito when na-invite yung tao or na-arrest nga po yung tao and na-specified na po siya as suspect for a specific offense. So, ang determination po dito is kapag yung tinatanong sa inyo during investigation is no longer a general inquiry but already a specific inquiry on your possible participation sa isang offense. So, naka-single out na po yung tao as suspect and iniimbestigahan na siya sa possible niyang participation from a specific offense. So, dun po nalalaman natin na pumapasok na po yung custodial investigation and yung tinatawag natin custodial rights. Po. Para lang po, mahimay ko lang po ng konti, po, Attorney Charity, sa mga, for the benefit po naman nanonood at nakikinig sa atin. Kapag sinabi ho nating general at specific yung question, ano ho ang ibig sabihin po nito, Attorney? Kapag specific po yung mga questions po, ibig sabihin tinatanong na po siya ng mga possible na naging bahagi niya or participation niya po dun sa crime and natag na po siya as suspect. Ibig sabihin po, iniimbestigahan na siya mismo, yung pagkatao niya, kung meron po ba siyang kinalaman dun sa offense. Kapag general inquiry naman po, hindi pa po siya natatag as suspect. Kumbaga, hindi pa po ang tanong sa kanya ay patungkol kung ano ba yung posibleng naging participation niya dun sa offense. Opo. Yun po yung, yung pinagkaiba po nun. Attorney Charity, halimbawa po ang isang tao ay i-issuehan ng warrant of arrest katulad ng mga nakikita natin sa TV nitong mga nakaraang araw. Paano ho ba isineserve ang warrant of arrest at yung iba ho, paano ho ba dapat arestuhin? Kasi ang karamihang alam ng mga kababayan natin, dapat kapag inaresto ka, dapat ho ba ipabasa sa iyo yung warrant of arrest at basahan ka nung sinasabi ho nila na Miranda rights? Opo, required po yun sa nabasahan sila ng Miranda rights. And kapag ina-enforce po yung warrant of arrest, dapat, and syempre, karapatan po ng tao malaman kung bakit po siya na suserva ng warrant. And yung Miranda rights naman po na tinatawag, ito po yung tinatawag natin na custodial rights of a person. Kapag binasahan ka po ng Miranda rights, ini-inform ka po na may karapatan ka na malaman kung ano yung proseso na binibigay sa iyo or ginagawa sa inyo. May karapatan ka malaman yung mga karapatan mo. Hindi lang po malaman, pero maintindihan. So, hindi lang po siya basta sinabihan or binasahan, pero dapat you understand kung ano po yung mga rights mo. Opo, yan yung right to be informed. Opo. Hindi lang po basta binabasahan, dapat po alam niya, naiintindihan niya. Second po, sa sinasabi niyo po kanina na custodial rights or the Miranda rights is yung right niya to be silent. Ibig sabihin po, during the investigation, kapag may tinanong, may karapatan po siya na hindi sumagot. Dahil yung kung ano man po yung magiging sagot niya ay posibleng magamit sa kanya as evidence sa magiging criminal case against him or her. And
parte din po ng tinatawag natin na custodial rights is yung right of a person to have a competent and independent counsel or magkaroon po ng abogado. And if wala pong abogado na hindi niya, kunwari po, hindi niya kayang magbayad ng services, karapatan niya po na magkaroon po, mabigyan pa rin siya ng gobyerno ng representation or ng lawyer. So makikita niyo po dito, sa karapatan po na magkaroon ng lawyer, may ginamit po na dalawang salita, is competent and independent. Ibig sabihin po, yung abogado na sasama sa kanya, talagang dapat pinapaintindi sa kanya kung ano yung mga karapatan niya. Hindi lang po parang basta nag-o-observe doon, pero active po siya in informing the person or yung iniimbestigahan ng mga karapatan, and also po independent. So ano po ibig sabihin ng independent counsel? Ang ibig sabihin naman po ng independent counsel, dapat po yung lawyer na sasama sa kanya, wala pong conflict with the law enforcers or kunwari po, may mga cases po kasi na sa Supreme Court na sinabi na ang lawyer na sumama sa kanya during investigation, also a mayor or a barangay captain. Pero yung mga position po yun kasi, they have control or supervision over the law enforcers, so mga police. So hindi po sila qualified to be an independent counsel. So yun po yun. And also part of these rights po, hindi po siya pwedeng ma-waive. Itong mga karapatan po ito, it cannot be waived. And the only time po na pwedeng ma-waive po itong yung mga karapatan na nabanggit ko po kanina ay kapag sinulat po ito in writing, the waiver, naiintindihan po, and sign po siya in the presence po ng kanyang abogado. Ibig sabihin po niyan, hindi po pwedeng papirmahin ng waiver of this custodial or Miranda rights yung isang individual nang wala yung kanyang abogado or counsel. Ano ho, attorney? Yeah, opo. Attorney, gusto ko lamang din po itanong para habang nanonood sa atin yung ating mga kaibigan sa Sampaloc, Tanay at sa Valenzuela, kailan po ba nagsisimula itong right to counsel? Very crucial kasi may mga kababayan tayo inaaresto hating gabi, early in the morning, minsan madaling araw. When does the right to counsel commence, attorney? Opo, it commences po at the start po ng custodial investigation. Ibig sabihin po, the moment na nilapitan ka ng law enforcer, inimbitehan ka for investigation or sinervan ka ng warrant, hindi na po pwede magtanong or mag-imbestiga yung law enforcers sa'yo nang wala kang abogado. Ibig sabihin po noon, kapag may sinagot ka sa kanila during the investigation, nang wala kang lawyer, yung confession nyo po or admission ninyo, ay hindi po magagamit na ebidensya sa inyo. So dapat po from the very beginning po na mag-start po, kunwari sinervan ka na invitation or na arrest, and then nag-start na po yung pagtanong, dapat po may abogado na po doon. So ibig sabihin, halimbawa sineservan ng warrant of arrest ang isang individual, pwede ba niyang sabihin na teka muna, kailangan ko munang tawagan yung aking abogado at kailangan ko siyang hintayin bago siya sumama doon sa mga arresting officer, Attorney Charity? Opo. Pwede niya pong sabihin yon, and pwede niya rin po sabihin na kunwari may tinatanong po sa kanya specific for the offense. Sasabihin niya po na hindi siya sasagot hanggat wala yung abogado niya. Opo. Pwede rin ba nating sabihin, Attorney Charity, para sa mga kaibigan nating nanonood, isa sa custodial right ng isang individual is yung right against coercion or torture? Yes po. Ano ho ang ibig sabihin po nito, Attorney Charity? Ibig sabihin po nito, kapag during the investigation, kasi po may mga interrogation yan, hindi ka pwedeng pilitin ng law enforcers na sagutin yung mga tanong nila. So, hindi ka nila pwedeng puwersahin, takutin, or sabihin na kapag hindi mo to, for example lang po, for example, sabihin na kapag hindi mo to sinagot, pwede namin tong gawin sa ganyan, ganito. Bawal po na may threats, bawal na may force. And kapag hindi po okay yung iniimbestigahan na sagutin yung tanong, bawal po nilang pilitin. Kasi nga po, kasama din po doon sa karapatan po ng tao is yung right to be silent. Correct. Kasi nga po, if may masabi man siya na possible na ma-incriminate siya or magkaroon siya ng pag-amin sa kasalanan, magagamit po yung sa kanya eh. So,
May At hindi- karapatan po siya na hindi Opo. mapwersang sumagot. At So, hindi yun lang po yung- ito, attorney, basta torture o physical torture. Pwede rin tong threat or intimidation. Ano? Kasi there are Yes instances, yung mga ilang law enforcement agents natin, tatakutin, i-intimidate, no? This is also prohibited under our existing laws, attorney. Yes po. And ang purpose po din kasi, as already explained na rin po ng Supreme Court, the purpose of the custodial rights is to protect the ordinary citizen from the coercive or pressure in a custodial investigation. Siyempre po, kung ordinaryong citizen ka and then sa harap mo mga police, law enforcers, yung presence pa lang nila, mape-pressure ka na eh. Correct, What correct. more Opo. kapag naging more coercive or intimidating yung environment. Kaya po nagkaroon ng ganitong mga karapatan tayo. Yan ang pinaka-importante. At dapat, sabi mo nga kanina, Attorney Charity, the right to be informed. Ano ho, kailangan malaman natin. Panguli na lamang po, Attorney Charity, marami hong nagtatanong sa atin ng mga kababayan natin. May mga kababayan daw po, may mga instances na talagang wala silang kakilalang abogado eh. Meron silang mga alinlangan, paano sila magkakaroon ng right to counsel? Pwede ba yung mga public attorney lawyers natin o yung mga PAW lawyers natin? At paano nila mahihingi yung access sa mga PAW in the event na nando na sila sa custodial investigation? Sa unang tanong po, opo, pwede po ang PAW. And pangalawa po, kailangan po talaga nilang ihingi yan kasi hindi po pwede mag-start yung investigation o yung magtanong na wala siyang abogado. Ngayon po, hinihingi po yan kalimitan po. Kino-coordinate naman po yan with sa police po. Meron po yung mga coordination with the PAW din na tatawagan kapag kailangan o tinatawag din natin minsan po kapag may lawyer within the area, yung mga counsel de officio po o yung parang magiging abogado lang siya for that purpose na meron abogado during dun sa investigation. Opo. Yun po, karapatan po yun nung tao. Ngayon po, if ever lang po, para lang din po, aware din po ang lahat na paano kapag nakapagsagot ka na wala kang lawyer. Pero yan, Hindi ka opo, nabigyan. that Hindi po invalidates pwedeng magamit everything, yung di ba? sagot po yun. Tama. Tama ho ba, inadmissible ang anumang sabihin mo kung wala ang presensya ng iyong abogado? Tama po ba yun, attorney? Yes po, opo. Attorney, panghuli na lamang po. Maliban po sa PAW, pwede rin ang IBP at ilang mga volunteer lawyers organization na mag-represent sa isang akusado o sa isang inaresto kung sakasakali. Yes po, opo. Pwede po. And actually nga po, in the new Code of Professional Responsibility ng mga lawyers, meron po specific provision po doon na a lawyer may not refuse to render pro bono legal services, especially kapag ang nire-render mo is to safeguard yung fundamental or constitutional rights of a person. Correct. So, Oo. for example, nandun po ako, hindi naman niya ako abogado, and then nasabi lang na samahan mo yan, I cannot refuse, and it is unethical on my part as a lawyer to refuse na bigyan ng services pro bono yung taong may kailangan, especially if fundamental rights niya yung nakasaalang-alang. Especially ngayon, attorney, merong ulas ang Supreme Court, yung Unified Yes po. Legal Aid Service. Attorney, maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng kaalaman at syempre sa inyong oras at pagkakataon. Mabuhay po kayo at ang ating mga kaibigang lawyer, maging si Dean Mawis, mabuhay po kayo. Thank you po. Maraming salamat po. Opo. Yan po mga ka-El-Pueblo, si Attorney Charity Salomon, isang criminal law practitioner. Marami ho tayong natutunan at siyempre babalik pa tayo mga ka-El-Pueblo makalipas lamang ang ilang mahalagang paalala. 1:53 na ng hapon. That time check was brought to you by Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Arena Plus. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Fatima University Medical Center. El Pueblo Publico. Time check. It's 10 o'clock. Tuwing 10 o'clock, siguruhin nakatuto ka sa Aliw Broadcasting Corporation, DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23, at DWIZ News TV para sa health,
Habit. Makinig, manood at follow na sa Health Habit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, 10 o'clock ng umaga at 10 o'clock ng gabi. Hatid ng PhilHealth. Pilipino ako, may PhilHealth ako. Interes ng taong bayan, pinahahalagahan, pamahalaan, pinakikinggan, El Pueblo Publiko. Mga isyu ng bayan, ngayon ay pag-uusapan, paglalapitin, pag-uugnayin, ang mamamayan at pamahalaan. Hinaing ng taong bayan ay pakikinggan, uunahin natin. Doon sa mga nanonood sa atin, gamit po ang kanilang Facebook live streaming na hindi ho natin nababate, wag ho kayong magsasawa na tumutok sa atin sa panonood at pakikilahok sa ating talakayan. Si Kuyang Alwin de la Cruz daw po ay pinapabati niya si Donald Tolentino. Sir Donald Tolentino, magandang tanghali po sa inyo at salamat po sa panonood. Si Kuyang Nato Saragas at Dasmariñas Cavite, kasama yung kanyang mga kasamahan yan sa Automofix Co. Riñas, magandang tanghali po sa inyo. Maraming salamat. At syempre nanonood din sa atin yung ating mga kasama at mga kaibigan mula po dyan sa Sampaloc, Manila. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala sa atin. Pagpasok ko ng mga balita na iba't ibang grupo ang nais maghain ng impeachment complaint sa Pangulo, at sa pangalawang Pangulo, hindi lamang ang Pangulo, may mga eksperto na nagsasabi na kung ito man ay matutuloy, ay tiyak, mas malaking negatibong epekto ang maidudulot nito sa ating bayan. Sana nga maghunos dili muna tayong lahat. Mamaya sa susunod na programa, ang tabayanan po ninyo si Ate Celi Ortega Bueno sa Usapang Senado at tiyak po ako, isa ito sa mga paksa na kanya ring tututukan. Siyempre, yung mga ilang kababayan natin na umaasa, yung mga kasambahay, meron daw pong karagdagan na 800 pesos sa buwan ng sweldo ng mga kasambahay. Kaya 7,800 na daw sa Metro Manila. Pero huli na kayo kasi matagal na na ang kalakaran ngayon ay kung hindi 8,000, 10,000 na ang bigayan para sa buwan ng sahod ng mga kasambahay dahil nga po sa hirap ng buhay ngayon. O yung mga ka-El-Pueblo natin sa Baguio, sa Tanay at sa Tagaytay, patuloy daw na giginawin yung ating mga kababayan dyan sa mga susunod na mga araw. Maliban kasi sa amihan, ay patuloy daw po yung shear line sa iba-ibang bahagi ng ating bansa. Wala na tayong oras, kaya tayo magpapaalam na muna. At syempre tayo po patuloy na nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga kasama sa newsroom, sa ating social media, sa ating mga CA, sa ating mga kasama sa ating Tech and Engineering, sa mga kasama ni Gideon. At syempre, sa ating mga kaibigan na nakatutok sa atin. Sa lahat po ng inyong pagtitiwala at patuloy na pagbibigay ng espasyo sa inyong araw ng Sabado. At syempre, sa pamunuan po ng DWIC, kay Chairman Edgar Cabangon at sa buong liderato po ng Aliw Broadcasting Company po. Sa ALC, maraming salamat po sa inyo. Palang mga kaibigan natin sa Filipino Mirror ay nanonood din sa atin. Magandang hapon po sa inyo at maraming salamat Ma'am Joy at si Tita Susan nanonood sa atin. Tuwing Sunday sila, sila Tita Susan. Maraming salamat din po sa aking pamilya, kay Ensa, kay Ina, kay Gael, kay Kayus, kay Lucio, sa kanilang patuloy na pagsuporta. Mga ka-El-Pueblo, lagi nating sinasabi, minsan lang tayo daraan sa buhay na ito at gawin na natin ang lahat ng magagawa natin upang magbigay ng kahulugan at buti sa buhay ng iba. Ako po si Ryan Lau at ito ang El Pueblo Publiko sa DWIC 882, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mabuhay ang Pilipinas. God bless us all. Happy weekend everyone.